Magandang hapon, Visayas og Mindanao. Magandang hapon, Luzon. Magandang hapon, Pilipinas. Magandang hapon po sa lahat ng mga Filipino, mga OFW, saan man panig ng mundo. Mabuhay po kayo. Magandang hapon sa lahat ng mga Iskunyans, Duterte diehard supporters, Bantag supporters, sa lahat po ng mga KOGC, mga katutubo saan man panig ng Pilipinas. Patoplok yung matang budlat ni Baki. Kamusta? Ay, palike naman, pa-share, pa-subscribe sa mga bagong kaibigan natin na namamasyal dito sa Bisdak, Pilipinas. Thank you so much po sa inyo at sa mga walang sawang pagsuporta sa Bisdak, Pilipinas. Kahit palaging upload lang tayo, andyan pa rin po kayo. Maraming salamat po sa mga nanonood sa akin lagi. Thank you so much sa mga loyal. Kahit papaano, kahit anong i-upload natin, nandyan kayo, nanonood. Tuwing alas 6:30 na ho ang ating upload na commentary video para sa mga issue ng bayan. Alas 6:30, alas 7. Isang bisis na lang ho yan sa isang araw. Kasi meron na po tayong Berada Agila tuwing alas 2 ng hapon. Sa Monday to Friday sa DJAR 1026 News, SMNI Radio, dyan sa YouTube channel. Suportahan po natin yan. Araw-araw po yan. At maraming salamat po sa inyong pagsuporta. At maraming din salamat sa mga walang sawang pagpapakulay. Super thanks. Thank you so much po sa inyo. Maraming salamat po, Inday Usang. Maraming salamat sa super thanks. Thank you so much. At sumali po tayo sa diskusyon diyan sa inyong mga comment section. Isipin nyo rin po, live pa rin ito. Live. Masasana rin tayo hanggang sa dulo ng walang hanggan. Medyo busy yan. Dami nang ginagawa sa buhay. Kaya para tuloy pa rin ang ating komentaryo publiko dito sa Bisdak, Pilipinas, kaya upload pa rin po tayo ng video tuwing alas 6:30 ng hapon na ho yun. No? Gabi, i-replay nyo na lang din po sa alas 8:30. Panoorin po natin. At gaya ho ito, nagkomento si Luz Echeverria. Sabi niya, hindi na mapigilan si Vice President Inday Sara sa maging presidente ngayong 2028. Mag-resign ka na, Marcos! Wala nang makakapigil yung kainday, mga kabisdak. Sabi naman Pilipina Dugso, happy birthday Inday Sara, God bless Tatay Digong. Kasi nga ho, birthday ni Inday Sara kagahapon sa Netherlands Yun na nga ho, pag-usapan natin yung talumpati ni Mayor Baste. Grabe, antindi ho, no? Happy birthday, Inday Sara Duterte, galing kay Tomas Ito Quintua. Ayan, happy birthday ho. Sabi naman ni Wilma ni Hope, laban lang tayo, Inday Sara. May awa si Lord naman. Lorenza, sabi naman ni Lorenza Arquiza, happy birthday, Idol. Vice Inday Sara, Hemlo Idol Bisdak. Oh, maraming salamat, happy birthday. Joliet, sabi naman ni Joliet Gaspar, mga kababayan ko, have a blessed day always, or Bisdak. God bless you and your family. Happy birthday, Vice President Inday Sara. Wish you all best and good health, more blessings. Ingat po kayo palagi. Ayan, God bless. Happy birthday. Okay, maraming salamat sa mga nagkomento at nakisawsaw araw-araw dito sa Bisdak, Pilipinas. Ay, magpasalamat din po ako sa SMNI, Pastor Apollo C. Kibuloy, sa pagsali po natin dito sa Berada Agila. 5 po kaming mga political vloggers. Abangan nyo po yan bukas alas 2. Sanib persa muli kaming 5. Kasama si Brothers Travelers, VMart Channel, Badong Aratilis, Pambansang Loyal. At siyempre, ang inyong lingkod, Bisdak, Pilipinas!
Katuplok guys. Oh, ito po ang ating pag-uusapan ngayon. Tara na, bisda ka na! Mayor Baste Duterte, pinagmumura, singiwim. Excuse me po. Ayan, samid-samid pa rin ako, di awad. Vice President Inday Sara, natawa na lang sa preskon. Napasayaw pa kasi si Mayor Baste ng Napa Elias J. si Mayor Baste. Tinawag silang mga pisot. Tinawag silang mga ngagba. Tinawag silang mga wangbo. At tinawag silang mga ugag. Grabe oh. Napuno ng mura ang talumpati ni Mayor Baste Duterte. Dinorog singiwem, damay si Capritore. Pataplok mga kababayan ko, kaya umpisahan agad natin yung angas ni Mayor Baste. Narito ho, pasok Mayor. Alam nyo naman, nasa Pilipinas kami, yung tatay ko, nandito ngayon, di ko pa nakikita. Kakarating ko lang kaninang umaga. Masaya naman ako na makita kayong lahat dito ngayon. Wala lang talaga kaming magawa sa sitwasyon ngayon. Kasi, kung makita nyo, yung illegal arrest ni PRRD, wala, hindi natin gawa talaga ng sindikato. Correct. So, hindi namin nakita because siguro si PRRD lang kung tatanungin, maybe he trusted the judiciary doon sa Pilipinas. Kung talagang sinunod lang yung saktong proseso, handa naman talaga siyang humarap before the courts, before the Philippine courts. But yung ginawa nila, nakita naman nating lahat na wala talagang due process. So pagdating niya ng Manila galing Hong Kong, may eroplano na dyan. Well, technically, sa nangyari, tawag doon kidnapping talaga. Correct. Wala tayong, pero sipin nyo po guys, no? Yan, international stage po yan sa Netherlands, sa The Hague. Harap-harapan sinabi po ni Mayor Baste Duterte na ang ginawa ho kay former President Rodrigo Duterte ay kidnapping. Wala pong question yan eh. Talagang kidnapping ho talaga. At ayon sa kanya, ito ay kagagawa ng sindikato eh. So, ibig sabihin, pag sinabi mong sindikato, sino may pakana dito sa pagkidnap kay Tatay Digong? Eh, di ba singiwim? At si Diwaturi. Sila yung mga sindikato ng bayan. Ay, nimal, oh. Ano bang nangyayari sa Pilipinas? Puro kabulukan na lamang ka mga kababayan ko. Kaya na, harap-harapan na po sinabi ni Mayor Baste, nanindigan na talagang kidnapping yung ginawa ng gobyernong ito kay Tatay Digong. Eh, hindi ho binigyan ng due process eh. Hindi nga ho pinapapasok si Vice President Inday Sara Duterte. Hindi nga ho pinagbigyan na makahanap ng abogado para idipinsa ang kanyang sarili kung bakit siya ay hindi arestuhin at mabigyan ng tsansa na ma-question ang ginawa ho ni Torre sa kay former President Duterte. Hindi, talagang nilagyan ng aeroplano, nilipad ng IWM, pag-traidor nga sa bayan at pag-traidor sa soberanya ng ating bansa. Tama ka, Mayor Baste. Yung mga traidor, no? Yung mga nagpapahiya sa kapwa Pilipino, na dating former President Duterte, at pagsoko ng soberanya, at saan gumagawa ho yan talagang mga sindikato po mga kababayan ko. At ang nakakalungkot dahil yung mga sindikato, ayan, nasa palibot ng ating pamahalaan na sila pa ho ngayon ang naghari-harian. Toyloy, Mayor Baste, pagmumurahin mo sila. Siguro okay na lang kasi nandito naman kayo. I'm sure nalalaman niya man na maraming sumusuporta sa kanya. And very important na, lalo na sa edad niya. He's already 80 years old. Tapos,
makulong ka pa, malungkot talaga masyado yan. Sa ito pa, mingaw kayo. Mingaw yun. Nalaman niya maraming bigaon dito sa labas naghahintay sa kanya. I love you kasi kayo ng I love you eh. Ayan, may bigaon daw. Hindi, grabe talaga rin yung karisma ni Mayor Basti. Sa totoo lang, talagang pag sa personal yan. Tisoy, mistiso eh. Tingnan mo, pagpasok pa lang ni Mayor Basti, I love you, Basti! Yung kaninang upload na video ko, sabay-sabay sabi, oh, nandyan na si Basti! Nandyan na si Basti! Gwapong tao kasi. Malayo yung mukha ni Gadon na kumikita ng milyones. Si Gadon ang pinakamalaking sahod, isa sa pangatlo sa pinakamalaking sahod na gabinete ng EWM. Mantakin mo, milyones kinita. Hindi ka to talaga nasa gobyerno, awards. Milyones kinita, sekretary yan, walang kwentang departamento, wala pang nagawa. Pero sinahura natin ang milyones, ha. Sana all, Gadon. Tuloy, Mayor Basti. Masaya na yan. Hindi ko man ngayon ko makikita si Papa. Maybe tomorrow or the following day, sabihan ko na lang na ako lang yung huli nakapunta dito kasi ako yung naiwan doon sa Davao. Mayor kasi ako. So, but I'm happy to see you right now and personally magpasalamat sa inyo. And tayo naman lahat dito OFW, lalong-lalo na yung birthday din ni PRRD, ni Papa, no? Buong mundo, nag-demonstrate talaga natin yung support natin. Hindi man lang talaga, particularly sa tatay ko, pero sa anong klaseng gusto natin na Pilipinas na magkaroon tayo. At talagang sigurado ako, hindi yung paraan ng administrasyon ngayon. So, nakita natin, tingin ko nga, ang pakiramdam ko sa Pilipinas, slowly, it is going through a transformation. Kasi itong election na yun, na ito, marami ang mga nanalong kasama natin. Kahit papano, sa PDP laban, yung results, na even without the resources that the opponents had, okay yung resulta natin kahit di man pumasok. Pero sige lang, simula pa lang to. At tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang yan. Gago na yan! Naka! 1-0! Grabe, ang tigas. Tandaan nyo, si Marcos, 3 taon na lang ang gagi. JEGO. 3 taon na lang ang ugad. Grabe, ang ang bigat ng niya eh. Mura kay Dayunyor eh. May baon galing Davao. Kargado ng durian si Mayor Basti. Nakatikim eh. 3 taon na lang talaga. Iwan ko lang kung abutin pa yan ng 3 taon, tatapos din yung kahibangan ng mga bugok na yan. Alam mo si Mayor Basti, bagay talaga to, Duterte, no? Pagkatapos ni Inday Sara, sure ako si Mayor Basti, gusto ko kung itulak magiging presidente ho ito. Maniwala ho kayo. Kikita ko rin si Tatay Digong sa kanya. Walang takot, no? Mayor pa lang yan. Pero yung presidente ng Pilipinas, pinagmumura. Baka Mayor Basti, patawag ka ni Junvic Rimulya na naman. Wala, Mayor Basti, banatan mo yan. Kasigawan tao. Grabe, oh. I love you daw. Kung kinaya natin 3 taon, ako sa Davao na bilang alkalde doon, pinahirapan nila ako, wala. Bakit ako malakas? Bakit ang Davao City andyan pa rin ngayon? Bakit si VP, yung kapatid ko, hindi tumitigil? Kasi alam namin na kayong mga Pilipino, kayong mga OFW dito, nasa likod namin lagi.
Insakto. Insakto. Duterte! 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 Teka lang, stop ko muna doon. Alam nyo ho, yung unos na dumaan sa mga Duterte, sobra-sobra na ho talaga yan. Kumbaga tsunami na ba, yung malakas na Yolanda, dyan sa Tacloban, ganun ho, kalakas yung dumating sa buhay ng pamilyang Duterte. Kung wala lang mga Filipino, kung wala lang yung mga supporters, kung wala lang yung mga Duterte diehard supporters, mga political vloggers, wala tibag sila dito Walang kakampi na mainstream media, SMNI, talagang pinatahimik, inuna nga Pastor Kibuloy. Pero dahil ang mga Pilipino ay mahal ang mga Duterte at organic ang pagsuporta, no? Hindi pilit na sumuporta lang sa mga Duterte ang mga supporters nila, kaya hindi natitibag. Matindi ang pundasyon na nagawa ni Tatay Digong na kahit yung kalaban ay may-ari ng Kaban ng Bayan, Yawags, winawaldas ng todo, hindi pa rin natitinag at yung demolition job sa mga Duterte until now, hindi pa rin nila magawa-gawang ma-demolish. Kung si Tatay Digong nasa Netherlands, na kinidnap nga nila ayon kay Mayor Basti, pero lalong lumakas ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. Lalo na yung kakalabas lang na trust rating survey ng Pulse Asia, diba? Pulse Asia ba yun? Lumalabas, basta ganun. Lumalabas na mas marami pang mga Pilipino ang nagtitiwala sa pamilyang Duterte. No, lalo na kay Tatay Digong, Inday Sara, kumpara kay Da Junior na kumuha lang ng 32% ni Mal, no? Nagbumirang Kaya yung mga Duterte, talagang mahirap tibagin ito. Mahirap i-demolish dahil may mga supporters sa baba. Yun yung kalakasan Doon kumukuha ng lakas ng loob ang pamilyang Duterte. Kaya tama yung sinabi ni Mayor Basti. Tumagal kami ng 3 taon Bakit kami ngayon matapang? Bakit kami ngayon nandito pa rin nakatayo at lumalaban? Dahil sa mga supporters nila. Kaya believe ako, dito sa mga Duterte, talagang hindi kinakalimutan ang mga supporters. Lalo na po kaming mga political vloggers, pinapatawag kami. Kaya hindi matibag-tibag itong pamilyang ito. Kaya laban lang para sa bayan, tuloy. Mayor Basti. Duterte! Kasi, malakas Duterte pa rin, naiintindihan ko kayo, lalo na kayo mga OFW. That is why, correct. Yung suporta talaga kang PRRD. Solid, Maraming salamat din sa kapatid ko. Nasa kanila talaga. Kasi may point of comparison kayo because you are living outside of the Philippines and lalo na dito sa Netherlands, dito sa mga Scandinavian welfare states, pati yan, Germany. Alam nyo, yung pera ng tao na uuwi sa mga tao. Pag yung pera natin, yung buwis natin binabayad dyan sa Pilipinas, ewan ko ng putang ina ko nakabalik pabayan dyan sa putang ina. Nako, puno ng mura. Hindi mo na alam saan napunta, nasa bulsa ng mga kurap ng mga putang inang politiko. Naka! Grabe, sunod-sunod na mura ni Mayor Basti sa mga buhaya. Alam niyo po itong mga Duterte pag nagmumura, bumabagay sa kanilang personalidad. Yung kamay na bakal, strong personality. Makikita mo sa mga yan, leader talaga. Ganun ang leader na gusto nating mga Pilipino. Hindi yung leader na weak animal. Ang Wala kayo, mga durugista. Abutan din namin kayo. Wala kayo sa buhay ninyo. Ito talaga na makikita mo yung sinseridad ng leader, guys. Sa akin ba? Mayor Basti, Inday Sara, alam mo yung mura na yan, kailangan niya ng isang leader. Kailangan magmura ka. Hindi naman sinasabi nagmura ka sa mga matitino
Minura mo yung mga kriminal. Minura mo yung mga durugista. Minura mo yung mga kurakot. Napamura siya sa mga kurakot, sindikato, mga smugglers. Yung mura ng mga Duterte para dyan sa mga masasamang tao. Hindi yan para sa ating mga matitino. Na tayong mga matitino, oras na nagmura itong mga leader na ito, natutuwa ho tayo. Bakit? Nakikita natin sa kanila yung pagiging sincero nila sa pagka-leader. Na ayaw nila ng kurakot. Ayaw nila ng mga illegal na gawain. Gusto nila ng buhay na mapayapa. Gusto nilang magserbisyo sa bayan ng tama. Ito yung leader na karapat dapat maupo sa palasyo sa Malacanang. Hindi ho yung leader na animal, ni minsan hindi po kayo nakarinig. Nagalit sa mga kriminal, nagalit sa mga durugista, nagalit sa sindikato, nagalit sa mga kurakot. Wala kayong narinig na ganun na statement Pero itong mga leader na ito, kagaya ng mga Duterte, ito ang kailangan natin, guys. Iilan na lang sila. Ilan na lang sila na nandito sa ating bayan, dapat ito pangalagaan ho natin. Kasi mga future leader ho ito. Si Inday Sara, si Mayor Basti Duterte. Ako sa akin lang mas gustuhin ko pa, next na magiging presidente kay Inday Sara, si Mayor Basti. Ayan Duterte. Saan ka pahanap ng ganyang leader na kaya murahin yung mga durugista, pati presidente, binibira. Mabuhay ka, Mayor Basti. Duloy natin, mga kabisdak. But, kung kayo naniniwala ng federalismo, ibang usapan yon. Sometimes kasi, why Marcos can really manipulate and have almost absolute power. It is because of our unitary system of government. The presidential system of government natin, it allows the president to have almost total control of all government. Kailangan kasi, yung maganda kung palitan natin yung system of government natin, sabihin natin federalism, hindi dili lang income yung napupunta sa mga sarili nating probinsya, but the functions of government as well. So, decentralize yung Metro Manila ngayon and Malacanang, and the power will be devolved, and the functions and powers of the agencies will be devolved doon sa mga probinsya, sa mga local government units. So, I do not know kung mangyayari pa ba, pero that is one of the causes why Marcos can, kaya lang naman gusto nila yung unitary system of government because power is centralized, and yung tatay kasi ni Marcos noon was a dictator, and you can have cronies. Yung mga ambisyoso masyado dyan sa gobyerno. Kahit mali, ginagawa, gusto niyan, gayahin nila noon, sa panahon ng Marcos Sr., may mga cronies si Marcos Sr., sila General Ver, sila Enrile, kaniantong panahon. Yan ang gusto nila, yung mga Marbel, yan si Torre, Mulya. Kasi ang susunod dyan, they will attempt not to go down in government, and they will attempt another dictatorship. And along with that dictatorship comes the cronies. So itong mga ambisyoso, mga putaragis na ito, mga politiko at nasa gobyerno ngayon, na kahit mali na ginagawa pa rin, gusto niyan, they will join that dictatorship, and they will be the cronies of the new Marcos, kaning Junior, na bangag ang putang ina. Patay! Ngayon. So kaya makita, mga ngagba daw kayo! Mga PI ninyo! Mga portragis kayo! Ay na, inatake ubo ko Excuse me po Alam mo, magaling talaga mag-speech si Mayor Basti, Duterte. Isipin mo, pinagmumura sila ni Remulla Pinagtatawag na portragis Tama ho talaga yung sinabi ni Tatay Digong na itong si Marcos Jr., ginagaya niya yung tatay niya. Hindi ho talaga yan bababa sa 2028.
Kaya nga, pino-front na nila ngayon. Yan si Remulla, Remulla Brothers. Ito si Tory na, PNP chief na. Nagplanted ng mga yan sinasabi ni Mayor Basti, cronies. Mga cronies, sila po yung mga frontliners sa gagawin nilang walang balak na pagbaba sa kapangyarihan at gusto maging diktador. Ngayon nga ho, diktador na diktador. Yung mali, tinatama. Yung tama, minamali. Buing talaga. Sila ho ang masusunod Pero siguro, mukhang malabo ho na gawin nila yan Kasi kung gagawin nila ho yan, maulit muli ang history na kinaladkad ang Marcos. At baka yung nangyari sa Marcos Sr., mangyayari na naman ngayon sa Marcos Jr. So maulit muli ang history. Sa akin, choice man yan ni Jr. kung gawin nila ho yan, pero ang Pilipino may choice din. Ano bang gagawin ng Pilipino? Ano bang choice? So ulitin ba muli yung ginawa ng 1986? It's a people power revolution. Nasa kamay ho ni Marcos Jr. kung gusto nilang mangyari ho yun. Siguro may lakas ng loob na gawin dahil nga makita mo naman ang gobyernong ito, merong connivance na sa mga dilawan, pinklawan, may connivance na sa mga kaliwang grupo. Kaya siguro medyo malakas ang loob nila. Sino lang naman ang magiging kalaban nila? Tayo, mga Duterte diehard supporters, na talagang tumutulig sa gobyernong baliko, animal, panay ka na. No. Tingnan natin kung mangyayari ho yun, pero at least paano nagiging aware ho tayo ngayon. Tuloy, Mayor Basti, Kita nyo, why unusual talaga masyado ang movement ng mga tao na nasa gobyerno. Kahit mali, nilalabag yung batas pero ginagawa pa rin. Yan, isa yan. It was not out of their jobs or functions in government, but it's out of selfishness. Kasakiman. Pero hindi talaga yan because ngayon, tingnan nyo, ilang demonstrations na nangyari since yung gago na Marcos na yan. Nagsimula yan sa kapatid ko. You know? Ay, ugag ka daw niyar! Nakarami na si Mayor Basti. Antindi, no? Nag-iisang yorme sa Pilipinas na kayang murahin ang presidente ng Pilipinas. Mayor Basti. Duterte lamang yan. Ewan ko lang kung may suspension order na naman galing kay Remulla yan. Pero yan, tapang no. Walang prino. Walang atras-atras. Mora kang mora. Ugag ka daw nyor. Wala na hong makapantay sa tapang ni Mayor Basti. Talagang makikita mo yung Rodrigo Duterte nasa katawan ni Mayor Basti. Pag may pagkakataon ho, magiging presidente ho ito, magbibigay ito ng sakit ng ulo sa mga dilawan, mga komunista, mga kaliwa durugista. Next kay Vice President Inday Sara. Ganda ng pag-deliver ng speech ni Mayor Basti. Yung kanyang talumpati galing sa puso niya, hindi scripted. Hindi kagaya kay BBM ba, pag nagtalumpati siya, may binabasa na nga, mali-mali pa. No? Pero ito, inborn ho siguro sa mga Duterte family, na pag sila ay mag-speech, talagang galing sa puso, yung kanilang pagsasalita, sa harap ng entablado, hindi kailangan ng kodigo, hindi kailangan ng speech writer, sa kanila lang. Kung ano ho yung nasa isip nila, sa puso nila, yun ang ilalabas ng bibig ho nila. Kung ano ho yung naramdaman nila, kung ano po yung na-experience nila, yan ang lumalabas ho. Ito yung unique na talumpati. May kasamang mura kasi matapa nga. Ganun ang mga Duterte, strong personality, kamay na bakal. Hindi yan nawawala sa kanilang personalidad. Kaya ano yan, gift po yan. Walang ganyan na mga politiko na binibigyan ka ng ganyang gift para magserbisyo sa bayan. Duterte lang ho ang meron. Kaya suportahan natin ang mga to.
Tuloy natin, Mayor So, Baste. wala man talaga sana akong problema, pero ginatawag nila magnanakaw yung kapatid ko dahil lang sa confidential funds na yan eh. Pero ito yung sasabihin ko, ang tanong ko lang sana ba? Just to, for the sake of argument, kung ang presidente merong billions in terms of confidential funds, tapos gusto nila impeach yung kapatid ko for 425 million pesos, in terms of amount, who is more impeachable? Ang billion or ang million? Ito nga ho yung na pinag-didebatihan ng mga DDS at mga Pinklawan-Dilawan. Bakit nga ba si Vice President Inday Sara ay 125 million lamang yung confidential funds, ay mainit ang dugo ng mga bugok kay Inday. Pero itong si Junior, bilyonis man ang confidential funds. 4.5, I think, ganun, billion pesos, Meron pang program funds na hindi may paliwanag kung saan nila dinadala. Hindi man matanong at hindi man ma-impeach, hindi man mapaila ng impeachment complaint. At walang nag-iingay. So mukhang meron ng problema ang pag-iisip ng maraming Pilipino, mga kabistak. Kasi ba't ka nagagalit sa 125 million pesos pero hindi ka galit sa bilyonis? Anong klaseng mat meron tayo? Mat ningag ba? Saan ka kumuha din ng logic? Mantakin mo, 125 million pesos, no? Yung pinag-uusapan, Pero yung pumirma, bawat pirma sa impeachment labang kay Inday Sara dyan sa House of Crocodile Farm, sa Batasan Complex, 150 million bawat pirma. Pero yung nirereklamo mo, 125 million lang. Pero yung suhol mo sa bawat pirma, 150 million, may bilyonis pang kasamang proyekto, buang talaga. Ano ba? Tatanga-tanga na lang talaga tayong mga Pilipino. Anong essence ng kanilang impeachment complaint kung 125 million ang pinag-uusapan na merong ibang mga departamento na bilyonis ang confidential funds? House of Representatives, meron yan si Tambaloslos, di ba? Lahat sila. O bakit hindi ho natin busisiin lahat? Bakit sinisingle out lang natin ang Office of the Vice President? Kasi nga, hindi naman ganyan talagang ang goal nila na magkaroon ng transparency ang bawat ahensya ng gobyerno. Hindi ganun. Ang hangarin nila is to demolish Duterte. Dahil number one contender si Vice President Inday Sara Duterte sa pagka-presidente. Nang may pangarap maging presidente, si Tambaloslos kulilat pa sa kulilat. Walang suporta. Nag-ubos ng pera ng bayan. Ang resulta, 0.06 pa rin. Umakyat lang ng konti, pero wala pa rin. Malayo. Kasi nga, pag ma-impeach si Inday Sara, kasi gusto silang magiging vice-presidente. Tapos mag-resign si Ngiwem, sila na presidente. Ang taba ng otak ni Tambaloslos, no? Tapos yung taba ng tiyan niya, no? Taloy! Mayor Baste, Yan, isa yan. But, sa totoo lang, if you take a leadership position, lalo na executive, mayor ako, yung mga, lalo na mayor, barangay captains, yung executive position, alam mo, kung you are really serious on implementing or renewing policy or amending laws, or if you want to make a change, it should start with you. Correct. Kung sinasabi sana nitong Marcos na ito na masama may confidential funds, and it should start with him, pababa. So that he will be the example that we will follow. And yet, you're sinisingle out mo yung isang tao. Ano ibig sabihin nun? It's because of politics. Correct. When you should be there, nandyan ka to lead the country and fix, what is broken and continue what has already been done that is good for every peace-loving citizen in the Philippines. Pero anong ginagawa? Ever since, ito lang talaga sa buhay ko, medyo nakita ko noon, Pinoy, before that, with Ramos and Erap, na we are, a bit tolerant when it comes to government, but this is the only time that I've seen the Philippines that is so divided. Correct. Tama! And how can you live with that kung nakakadiha? Ikaw, Presidente,
Unya, you allow your people to suffer and even make lies. Hantod karon imong tag-20 nga bugas, wa gyapon na niabot. Tagam. Matay may mo, basta buang kalingkod, ginahana, gina. Wangbo ka daw nyar. Nakatikim. Napunta sa 20 pesos per kilong bugas ni Agba. May kasama pang wangbo. Ano? Gasa niya ba? Katamlo ka guys si awards. Hindi ako makatawa ng maayos, Sumbira, kasi baka, alam mo na. Ay, sabi ko na nga ho. Alam mo sa pool dyan si Dayonior, no? Leader kasi, lead by example. Hindi mo po pwedeng pupulis ka ng pupulis sa mga subordinates mo, pero ikaw may problema ka. Gets nyo? Sasabihin mo, parang ganito lang. Magpagupit nga kayong lahat. Gusto kayo. Gusto ko. Haircut kayong lahat. Parang ganun lang. Pero ikaw leader, no? Haircut kayong lahat. Army cut. Pero ikaw leader ka, ni malunghir ka. Oh. Paano ka paniwalaan ng mga subordinates mo, mga followers mo, kung ikaw na magpa-haircut sila, kung ikaw lunghir ka, buang ka. Sabi ni Masti. So, ikaw muna yung mag-umpisa para susunod yung mga sa baba. Leader, lead by example. Hindi yung leader na panay utos-utos ka lang. Among dating mo dyan, hindi leader. Kaya nga leader ka ng Pilipinas kasi ikaw yung una. Ang gaya niyan. Gusto mo i-audit lahat ng confidential funds. May confidential funds ka rin eh. Hindi sana in-audit mo muna yung sarili mo bago inutos mo sa lahat ng mga nasa baba, mga departamento, na kung saan mayroong mga confidential funds. Nang masilip natin ang lahat, ang problema sinisingle out si Vice President Inday Sara, kaya halatang pamumulitika. Kagaya yung sinabi niya, na lahat daw ng mga bus driver ay magpa-hair follicle test. Paano ka paniwalaan ng mga jeepney driver, ay mga bus driver? Kasi nga, yung mga disgrasya ba, mga nasagasaan, magpa-hair follicle test daw. O tika, di ba unfair sa mga bus driver? Ikaw nag-utos, hindi ka nga magpa-hair follicle drug test. Paano ka paniwalaan ng sambayan ng Pilipino, Nyor? Kung ikaw mismo, questionable yung pagkatao mo at ni minsan hindi ka nga magpa-hair follicle drug test, takot ka sa hibla ng buhok. Ganun yun, puntarya ni Mayor Basti. Kaya mga wangbo daw kayo. Taplok, guys. Daloy! Banat, Mayor! Pero, as I said earlier, tanaw na ko, like everybody's really putting it out there ba, kanang yung nararamdaman nyo and how you really feel, kung anong gusto nyo direction para sa bansa natin. That's good. I think you should continue doing this kasi we will do the same thing. I will do the same thing. It will be not for ourselves, but it will be for the future of our children, our grandchildren, and our country. Amen. So yun na mahalaga. Maybe someday, hindi na lalaki yung mga anak natin o yung mga apo natin, iba. Maybe they will be facing not the same problems na ito, lalo na itong malala talaga itong administrasyon na ito. Tingnan nyo, kahit kasama nila sa alyansa, nung pagpanalo ni Ping Lacson, what did he say? That 2025 budget is the most corrupt budget in Philippine history. Kahit kasama nila mismo, natapos lang sandali, sinabi na nila. Wala talagang... Sa totoo lang, hindi ko maintindihan why they can afford to do all of this. And 2028, matatapos din ang termino ni Marcos. Naman! So anong gusto niya? Hindi ko talaga alam. Marcos resign. Ayan na.
Sigaw na, Marcos resign. Sana nga talaga. Sinabi ko na yan eh. Noon pa yan. Marcos resign. Sigaw po ng mga Filipino dyan sa daig Netherlands. Marcos impeach. Yan po yung mga sigaw na yan. Pag sinabi mo pong Marcos resign, mukhang malabo ho mag-resign si Ngimim. No? Sinabi naman ho niya, sabi niya, bakit ko gagawin yun? Hindi naman ako tumataka sa problema ko. Yung Marcos resign, mukhang malabo na ho. Sakit ng bunganga natin, saka sigaw, Marcos resign. Yung leeg natin, sakit na rin. Sinagot lang po tayo ng UM na bakit gagawin ko yun. Bakit nga ba ho, nanawagan ho tayo ng Marcos resign? Kasi nga ho, hindi niya alam ang trabaho bilang isang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Panay pasyal-pasyal. Wala. Hindi mo maramdaman na siya ay presidente. Mantakin mo, ang presidente pa rin ho. Ngayon, na yung hindi pa ho, nung hindi pa si Tatay Digong kinidnap nila at pinadala sa Netherlands, pag nagsalita si Tatay Digong sa publiko, pag may press con, ang mga tao, ang pakiramdam mo nila, ang presidente sa Pilipinas ay si Duterte pa rin. Kaya siguro, kinidnap po nila para mabawasan yung pagsasalita ni Tatay Digong at pagkikritisize sa kanila. Dahil nga ho, natatabunan si Ngiwim, nasasampal ni Tatay Digong sa mga press con. Untakin mo, tayo nga ho dito sa Bisdak, Pilipinas, every time na may press con si Tatay Digong, hindi maiwasan mag-trending lahat ng mga DDs. Dahil ang mga Pilipino, uhaw kay Tatay Digong. Hindi po natin nakita kay BBM ang ginawa ho ni Tatay Digong. Kahit man sana mapantayan lang, hindi mahigitan. As in, wala. Kaya weak leader siya. Sabi ni Inday, hindi alam pagka-pangulo, mas maigi pang mag-resign at ibigay natin sa may alam. Yung next 3 years natin, ano po mangyayari sa bansa natin? Under ngagba admin. Meron ba kaya tayong pinabukasan? Malamang. Wala. Ano po ang kinabukasan sa gobyernong ito kung ang nasa gobyerno ay puro mga walang kwenta? Tuloy, Mayor Bastio. Ayan. Last year, nung nagsimula ito lahat, nakita ko na talaga. The way they run things, yung pakiramdam nila para silang hari eh. Everybody below them, wala na kayo. You are slaves. Kita niyo yung Pilipinas ngayon. Sometimes, I don't even want to believe yung mga sinasabi sa akin ng mga kaibigan ko sa ibang lugar. Luckily for us at Davao City, we have been able to maintain the peace and order and you know the services na hinakatid ng government namin sa mga constituents namin. But it's really sad to hear other people who are disappointed with what's happening now in the country. Hingin na ng mga OFW. Ito rin yung maganda rin. Maging contrast ito, if you truly believe in the governance of Rudy Duterte. May anak pa naman sa dyan, yung kapatid kong babae. Kung gusto niya ipatuloy yung tunay na pagbabago, pilitin natin na tumakbo ito ng 2028. Talagang ang Pilipino walang choice dito at si Inday din walang choice eh. Sa nangyayari sa pamilyang Duterte, no choice na si Inday Sara. Sa ayaw niya sa gusto, ang mga Pilipino, hahatakin talaga siya pataas. Hindi pala hatakin pataas, itutulak siya pataas. No? Itutulak siya papuntang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Kailangan tanggapin ni Inday ito kasi kung hindi niya ito tanggapin, magiging hopeless lahat ng maraming Filipino. Pero sa akin
Wala na pong ibang may rason pa si Inday na tumanggi sa destiny na nakaatang sa kanya na maging presidente ng Republika ng Pilipinas. Sa nangyayari sa kanya? Sa nangyayari kay Tatay Digong? Sa nangyayari sa kanyang mga supporters? Pastor Kibuloy, KOGC, Rocky, sino pa dyan? Yung mga nakulong, mga political vloggers na pinagkokontempt, pinapatawag sa TRICOM, lahat po eh. Yung iba pa nga hong mga kongresista ngayon, party list, hindi pa nakaupo. Nandiyan na, nagsakripisyo na tayong lahat. Nagsakripisyo na tayo dahil sa mga kalaban ng mga Duterte. Yung kailangan mag-step up si Inday Sara. Tama yan sinabi ni Mayor Baste, itutulak natin to tumakbo sa pagka-presidente. Wala na pong paraan, wala na pong ibang personalidad na kailangan pong uupo sa pagkapangulo na dapat maitama ang lahat ng mali na ginawa ni NGWM mula umpisa hanggang ngayon at pwede pa lang sana itigil na natin itong mga pagkakamaling ito. At kailangan umupo na si Vice President Inday Sara Duterte ay gawin na ho natin eh. Kaso wala tayong magawa kundi maghintay tayo ng 2028. Kung hindi mag-resign, kung hindi ma-impeach, anong mangyayari sa atin? Hindi sa 2028. O kailangan ngayon pa lang, we need to condition our mind. At kasama si Inday dyan, na Inday, presidente ka na. Claim it. Presidente naman dapat ito nung nakaraang 2022, nagpaubaya lang kay Ngagba, kaya ang resulta, ito tayo. Ang nagsuffer, pamilyang Duterte, ito yung bunga. Ito yung bunga na hindi tumuloy si Inday, na nabudol ni Amy, nabudol ni Dayunyo. Ito yun. So sana sa 2028, huwag na pakawalan. Kasi kung pakawalan pa ho ito, putya, baka habang buhay si Tatay Digong sa International Criminal Court. At baka maubos yung pamilyang Duterte. At baka maubos lahat ng mga Duterte political vloggers. At baka matunaw tayong lahat. Kasi siyempre, pag hindi maging presidente si Inday Sara, kawawa kami. Kawawa tayong mga supporters ng mga Duterte. Wala tayong masandalan. Wala na tayo. Tuldok na lang ho tayo. Na kung ano ang gagawin ng gobyernong Marcos sa Pilipinas, magagawa na ho nila. Dahil wala na pong kumukontra sa kanila. Dahil kakampi na ho nila ang mga makaliwang grupo, Pinklawan, Dilawan. Ito po yung mukha ng Pilipinas. Kung sakali, hindi ho tatakbong pagka-presidente si Inday Sara. Kaya tama, Mayor Baste, i-post natin si Inday. I-post natin pataas na maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas at walang kalaban si Inday dyan. Yung posisyon sa pagkapangulo, walang kalaban si Inday. Hawak na ni Inday. Noon pa lang, 2022. Tuloy, Mayor Baste, oh. Ano tingin na 2028, Sara Duterte for President? No, man. Noon pa yan eh. Sabihin ko kayo nagsabi na, may baka suntukin ako yan. Baka suntukin daw si Baste. Pero ito yung gamitin talaga natin, na experience natin when the government fails its people. Ito yung best example talaga, itong gobyerno talaga na ito. Yan. Kahit man lang sa wala, puro kalokohan talaga. Kahit press release, kalokohan, puro kasinungalingan. Puro fake news. Puro politics. Lalo na Wala sa TikTok. kayong makita bagong tulay ngayon. Wala kayong makita, ewan ko na lang. But anyway, ayoko na magsalita masyado. Tama. Walang bagong tulay, walang proyekto, walang infrastructure project. Alam niyo po yung makikita niyong proyekto dito sa Pilipinas. That's part of build program of former President Duterte. Yan pa rin po. Yung mga big ticket projects ni Tatay Digong na nasimula ni Tatay Digong na no choice ng NGWM kundi ipagpatuloy dahil may pondo na. Yan po. Yung mga proyekto lang ngayon.
Pero yung proyekto nilang sarili, wala ho. AKAP meron, AX-TUPAD. Yan, proyekto nila. Wala yung Mayor Baste. Ito ng sobra pa nito. I'm just happy to be here to see all of you and sa mga lahat ng nakikinig na mga OFW na sa ibang bansa ngayon. Alam ko malakas talaga ang suporta ni Papa galing sa mga OFW natin. Salamat, kaayos niyong tanan. Sayaw muna, sayaw! Sayaw! Sayaw daw sa sir! Sayaw! Sayaw daw. Loko mga OFW. Hindi kabayran na ang kuhan. Loko mga OFW, sayaw daw. Suporta ngayon yung kinapakita. So, on my part, bilang anak ni Rodi Duterte, I will look for a way and I will fight for you back in the Philippines when I go back there. May 3 taon pa, hindi nila ako natakot for the first 3 years. And I'm sure hindi nila ako matatakot for the next 3 years. Malabo yan. Malabo yan. Kay mga pisot sila, buisit. Mga pisot na kaya! Sayaw daw. Magsasayaw yan, Elias G. si Mayor Baste. Ayan, mga pisot daw! Digaw tuli! Tuloy lang muna natin mga kabistak. Ito, banat ni Mayor Baste kay Torre at may kasamang Elias G. Pakinggan natin. Oh. Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay gano'n. Government ngayon is not based on merit, but tingnan nyo ano nangyari. You have a chief PNP na 3 ranggo ang tinalunan para maging chief PNP. It's because this is not merit-based promotion. Pabor-based promotion eh. Diba? Buti. So, balik na ako. Buti, hindi umangal yung ibang mga generals dyan kay Torre, no? Pero malamang sa malamang nasasaktan yung iba dyan. Yung mga ahid kay Torre, nasasaktan ang mga yan. Kaso nga lang, hindi man makapalag sila kasi presidente man nag-appoint yan. Pero pag ikaw, Torre, puta, mahiya ka siguro, no? Kaya bakit ako prinumod? Samantala, yung mga senior sa akin, naunahan ko pa. Kumbaga, respeto sana ba? Dapat sasabihin sana ni Torre, wag na ako. Nakakaya, next na lang ako. Bata pa naman ho ako eh. Bata pa ba si Torre? Mukhang matanda na eh. Kapre-Torre nga eh. Pero ang point dyan, di dumaan sa tamang proseso. Talagang pinilit na ma-promote dahil nga mo sa ginawa sa KOGC, kay Pastor Kibuloy at kay Tatay. Di kong premyo ngayon, suhol pa. Yan ang nangyayari ngayon. Yung mga Pilipino, hindi naman mga bungol, hindi naman mga bulag. Kaya kung ikaw nga ho, kamag-anak ni Torre, baka sasabihin mo, putang na, hindi ko yung kamag-anak si Torre. Kakahiya. Tuloy, oh. I have to face that. Kasi kung saan na po yung buhato ng diwata, visit na ito. Visit daw. Naman ka, nagbenta lang ng Paris overload. Sabali ng partilis, naging kidnapper, naging chief PNP si Diwata. Ito si Diwata na yan, Joker ka, Mayor Baste, Pero alam niyo, tingin ko, pag magkuha yan ng neuro exam, di yan makapasar. Buang talaga yan. Buang daw! Nobody in the right mind would do what he did. Yung sinakay na si PRT sa aeroplano because he is a police officer. He knows the due process. Kung nag-iisip talaga yon, kung may tililing ba? Yung utak niyan, tayo, bagsak sa neuro yan. Sigurado ako. Bagsak talaga yan. Along the way, may bakukang na suot sa utok ka na ba? Kaon siguro, panos nga. Pansit. Pansit. May bakukang sa utak. Nakakain ng pansit na panis. Reka. Bagsak sa neuro. Wang budaw. Pinpitsip yan natin ngayon, Bad trip dito, guys, Pero ay, Mayor Baste, Oo na, pero nobody in the right mind would do that. That's totally illegal, and you know, the consequences of these actions
are heavy, sa totoo lang. But we have a government who doesn't seem to know what the Constitution is. So, anyway, humana naman taong storya. Gusto ko kuhan. Sayaw yan, sayaw. Sa inyong tanan, mga gwapa o gwapo diha. Oh, naniwala naman kayo. Mabuhay kayong lahat. Kailan mo? Mabuhay ang OFWs. Sayaw si Basti dyan. Mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay! Elias J. Hey! Ang galing! Hindi lang ako makatawa ng ayos. Pero salamat kayo ha. It really means a lot sa family. And I'm sure, lalo-lalo na kay PRRD to know na you are always supporting him. So thank you. Mabuhay kayong lahat and God bless you all. Sayaw pa na, Mayor Basti. Reply natin yung ano niya. Yang Gusto kasi nila ituturo lang sa presidente sino malalagay ganon. Government ngayon is not heavy sa totoo. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Ito, sayaw mo na tayo. Sayaw. Hello! Patayari si Di Maturi dito. Pag bago maging presidente, sayawan na ng Elias ni Mayor Basti ang kalaban eh. Mabuhay ka, Mayor Basti. Pakinggan natin si Vice President Inday Sara kung bakit siya natawa. Kay Mayor Basti ba natawa? Ito, si Inday Sara naman, pasok tayo. What's your reaction to Torres appointment as PNP chief? That's my reaction. Yeah. Opo. Yung reaction po ninyo. Reaction. Okay. Huwag pera. Parihong-pariho lang talaga, no? Si Tatay Digong, Mayor Basti, Inday Sara, pariho lang talaga. May sense of humor eh. Ano daw yung reaction mo sa promosyon ni Torre? Ayan, natawa si Inday Sara. Anong reaction mo? Yun na yun, sir. Ang bira. So, ayan, ito yung mga leader na kailangan natin, no? May sense of humor, matapang, may malasakit, tatak Duterte, kamay na bakal. Ito ho yun ang gusto nating na magiging mga leader ng ating bansa. Mabuhay po tayo mga Pilipino. Hanggang sa muli, makipag-diskusyon po dito sa Bisdak Pilipinas. Mag-komento dyan sa comment section. Basahin po natin yung mga comment ninyo sa next upload video natin. Happy birthday, Vice President Inday Sara. Congratulations, Mayor Basti. Nakatikim ng mora, singiwim. At tinawag pang mga pisot. At mga wangbo. At mga ugag pa nga. Good luck, Mayor Basti. Baka patawang ka ng suspension ni Remulla. No. Anyway, bring PRRD home. Kita-kits po tayo muli. Pa-like and share, pa-subscribe. Baka pwedeng pa-share, mga kababayan ko. Mabuhay po tayong mga Pilipino. Laban lang para sa bayan. Berada Aguila. Tuwing alas 2 ng hapon sa DJAR 1026 sa YouTube channel SMNI Radio. Mabuhay tayong mga Pilipino. Magandang hapon po sa lahat. Bisdak Pilipinas. God first. Maraming salamat. Bye-bye.